Reg POV. Congrats bro. Bati sakin ni Darius. He looks happy. Alam niya naman na si Alodia ang mahal ko, at ginagawa ko lang ito dahil buntis si Charmaine. Alam ko din sa sarili ko na hindi ako ang ama ng bata. Salamat bro, siguro kami talaga ni Charmaine ang para sa isa't isa. Iniwanan na din kasi ako ni Alodia. Wika ko dito. Well, ganun talaga ang buhay, at least magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Hayaan mo na lang si Alodia, wika nito sakin. Nagtitimpi lang ako pero gustong gusto ko na siyang komprontahin, about sa message ni Alodia sakin. Pero kailangan kong magtiis para malaman ang katotohanan. Bro, sabay kaming napatingin ni Darius dito, si Oli at Veronica. Hindi talaga makatiis itong si Oli, gusto niya talaga na makaharap itong si Darius. We miss you bro. Saan ka ba galing? Wika nito at agad na nakipag-fist bump kay Darius. Nagbakasyon lang bro, by the way sino naman itong magandang babaeng kasama mo? Pag-iiba niya ng usapan. I'm Veronica Mendrez. Nakangiting pagpapakilala ni Veron dito, with matching pag-abot pa ng kanang kamay, para makipagkamay dito kay Darius. Nice to meet you Veronica, napakaswerte naman ni Oli at napakaganda ng fiancé niya. Wika ni Darius habang nakikipag-shake hands dito. Thanks, but wait, did we meet before? Parang namumukhaan kasi kita. Wika nito after nilang mag-shake hands ni Darius. Ramdam kong may pinaplano si Veronica. Hindi siya yung tipo ng babae na paisi-isi lang, she always have pasabog kung tawagin ng iba. Ako, baka kamukha ko lang yun. Nakangiting sagot ni Darius dito. Imposible naman yun Darius, sa pogi mong yan hindi ko makakalimutan yung mukha mo. Saan nga ba kita nakita? Wika ni Veron na tila nag-iisip pa. Naalala ko na, nakasabay kita before sa elevator, sa Prime Hotel. Wika ni Veron na para bang nanalo ito sa jackpot, nang maalala niya yung pangyayari. Talaga, baka nang galing ako kay Oli that time. Nakangiting sagot ni Darius, pero halatang kinakabahan ito. Magmeryenda muna kayo. Wika ni Charmaine, kaya lahat kami ay napatingin dito. Mas mabuting ang magmeryenda na muna tayo. Marami akong na-miss na pangyayari, kaya mukhang marami tayong pagkukwentuhan. Wika ni Darius at nauna na itong pumunta sa hapagkainan, kasama si Farah at Charmaine. Naiwan naman kaming tatlo nila Veronica and Oli. May kailangan kayong malaman. Wika ni Veronica. Sa reaksyon ng mukha ni Veronica ngayon, mukhang pasabog nga ang sasabihin nito. Kung importante yan, mamaya mo na sabihin samin, baka mahalata tayo ni Darius. Wika ni Oli dito. Bumantong hininga si Veronica, at pilit na pinakalma ang sarili. I can't wait to punch his face. Gigil na wika ni Veronica, at after nitong pakalmayan ang sarili niya, ay ngumiti na ito ng malapad, na para bang wala siyang nalalaman. Maging ako ay hindi na makapaghintay sa sasabihin ni Veronica. Ano bang nalalaman niya tungkol kay Darius? Veronica POV. Nakakatuwa naman at kompleto kayo ngayon. By the way Oli, kailan ang kasal niyo ni Veronica? Tanong nitong si Charmaine. Nakakabuesit yung mukha niya. Napaka-plastic. Hindi ako pwedeng magkamali, nagtutugma na lahat ng nasa isip ko, at hindi nila mabibilog ang ulo ko. Hindi pa namin alam pag-uusapan pa namin. Di ba malapit na ang kasal nyo ni Reg? Balita ko dahil buntis ka daw. Ilang buwan na ba yang tiyan mo? Nakangiting tanong ko dito. 1 month pa lang. Nauutol na sagot nito. Really? Medyo malaki na baka naman kambal yan. Nakangiting sagot ko dito. Baka nga, ang bilis nga lumaki ng tiyan ko. Hindi normal sa isang buwan. Naiilang na sagot nito. Dahil hindi naman kasi isang buwan yang tiyan mong bruha ka. Ano bang pinaplano mo, at bakit kay Reg mo pinapaako ang baby mo? Kung di ka lang buntis na ko. Tiningnan ko si Farah na kanina pang tahimik. Siguro hindi niya rin gustong makasama si Darius. After ng ilang oras naming pakikipagplastikan kay Charmaine and Darius, nag-aya na akong umuwi. Nauna na din kasing umuwi si Farah, pinahatid na lang ito ni Reg, pero bigla akong naawa kay Farah. Sa driver nila Mr. Crimson. Ewan ko ba, kilala ko si Farah, may pagkamatigas ang ulo niyan, at may paninindigan sa sarili just like me.
Pero nagbago na siya, siguro dahil dinadala niya ang baby nila ni Darius. So tell me Veronica, ano yung nalalaman mo? Tanong ni Oli habang nagmamaneho. Kanina pa pala kaming nakaalis ng mansion, nang di ko man lang namamalayan. Masyadong busy ang utak ko sa mga bagay-bagay. Bakit ko ba pinuproblema ang problema ng iba? Masyado na ba talaga akong pakialamera? Bumantong hininga ako bago humarap kay Olive. Itabi mo muna yung kotse, baka kasi ma-shock ka sa sasabihin ko, at ibangga mo na lang yung sasakyan. Wika ko dito, napa-poker face pa ito, pero sumunod din naman. So tell me, ano ba yon? Kalmadong tanong nito. Si Darius and Charmaine yung nakita ng inosente kong mata sa elevator. Wika ko dito. Nabalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Parang nagloloding ata ang utak nitong si Olive. Sigaw nito at hinampas ang manibela ng sasakyan. Sigurado ka ba dyan Veronica sa mga sinasabi mo? Inis na tanong nito sakin. Hoy Olive, kung magbibigay ako ng information, solid you know. Walang labis at walang kulang. Inis na wika ko dito at inirapan ta. So ibig sabihin may relasyon si Darius and Charmaine. Paano nagawa ni Darius ta? Kung may relasyon sila, simula pa lang alam niya nang hindi si Charmaine ang nawawalang anak ni Tito Nelson. Paano niyang nagawang lokohin ang sarili niyang kadugo? Inis na wika nito. Calm down Oli, walang magagawa yang paghihimutok mo dyan. Kailangang malaman agad ni Reg ang tungkol dito. Sa tingin ko si Darius din ang ama ng dinadala ni Charmaine. Wika ko dito dahilan para mapasabunot si Olive sa buhok niya. Mukhang stress na stress siya sa mga sinabi ko, ang cute pala ng isang ta pag naguguluhan na. Seryoso ka ba dyan Veronica? Inis na wika nito. Pwedeng oo, pwede din namang hindi. Isipin mo Olive, may relasyon silang dalawa, nakita ng dalawang mata ko kung paano sila kasabik sa isa't isa doon sa elevator. Kadiri kaya, nakikipaghalikan sa elevator kahit may ibang tao. Hindi sila makapaghintay na makarating sila ng room nila. At si Reg, sigurado siyang walang nangyari sa kanila ni Charmaine, at ipinagpipilitan nitong si Reg ang ama. Sa tingin mo, magagawa ba nila ang plano pag nalaman ni Mr. Nelson na si Darius ang ama ng baby ni Charmaine? Sa isip ng matanda magpinsan sila. Use your brain Olive. Inis na wika ko dito. Pero nagulat ako sa ginawa nito. He kissed my lips. Thanks sa impormasyon, huwag ka nang magalit. Nauunawaan ko na ang lahat. Wika nito at nagsimula na ulit sa pagdadrive. Hinalikan niya ba ako para patahimikin? Sira ulong ta. Hindi ko na magawang humarap pa kay Olive, parang bigla akong nakaramdam ng hiya, o gag kasi, bigla na lang nang hahalik. Hindi tuloy ako makaget over. Parang gusto ko pa ng isa, joke lang. Aloja POV. I'm back. Masiglang wika ni Darius nang makabalik na ito. Tiningnan ko siya ng masama. Mukhang masayang masaya ang lalaki. Tagumpay ang plano, napakatalino ko talaga. Nakangising wika nito. Wala na talagang atrasan ang kasal ni Charmaine, at nang mahal mong si Reg. Nakausap ko siya at talaga sinukuan ka na niya. Kawawa ka naman Aloja, hayaan mo at nandito pa naman ako. Wika nito sabay kindat sakin. In your dreams Darius, ilang beses ko bang isasaksak dyan sa utak mo? Mas mabuti pang mawala na lang ako, kesa makasama ka habang buhay. Sigaw ko dito. Ang tapang mo talaga Aloja, yan ang gustong gusto ko sa'yo eh. Kung hinayaan kitang magsumbong kay Reg, hindi namin mararating ni Charmaine ang tagumpay na tahahaha. Grabe na talaga ang kasamaan ng lalaking ito. Bigla ko tuloy naisip si Mr. Nelson. Kamusta na kaya siya ngayon? Wala man lang akong magawa para dito. Hindi ko man lang siya naprotektahan sa kasamaan ni Darius at ni Charmaine. Napakasama mo Darius, sarili mong kadugo na gawa mong lukohin. Wika ko dito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero hindi magbabago ang katotohanan, na ako ang magmamana lahat ng may iwan ni Tito Nelson. At kung maghahabol ang tunay niyang anak in the future, wala na siyang magagawa, dahil nasa akin na ang lahat. Nakangising wika nito. Walang hiya ka Darius, kahit kailan hindi magtatagumpay ang mga katulad mo. Sigaw ko dito. Magtatagumpay ako Aloja, at syempre kasama ka dun, iikutan natin ang buong mundo. By the way nakausap ko na si Charmaine.
Pabayaan ko na lang daw sila ni Reg, mukhang tanggap naman na talaga ni Reg ang kapalaran niya. Nakangising wika nito, at naupo sa gilid ng kama ko. Mga walang hiya kayo, buhay ka pa Darius, pero nangangalangasaw na yung amoy ng kaluluwa mong nasusunog. Sigaw ko dito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin Aloja. Pero wala ka nang magagawa, tanggapin mo na lang ang katotohanan, na tayo ang para sa isa't isa. Pagbibigyan kita Aloja, bibigyan kita ng chance para mahalin ako, at kapag hindi mo yun nagawa sa loob ng isang buwan, hinding-hindi ka na makakalaya. Wika nito, tumayo ito at hinalikan ako sa ulo. Baliw ka na talaga, sigaw ko dito ngunit tumawa lang ito ng malakas, hanggang sa makalabas ng kwarto. Mas pipiliin ko na lang mamatay, kesa ipagpilitan ang sarili ko na mahalin ang isang katulad niya. Iniisip ko tuloy si Reg, masaya kaya siya ngayon. Talaga bang wala na akong halaga sa kanya? Hindi ko na malayan ang pagtulo ng luha ko. Sana pala ay hindi na ako nagmatigas pa sa kanya. Sana sa isang taon na pagtatago ko sa kanya, ay hinayaan ko na lang ang sarili ko na harapin siya. Hindi katulad ngayon, 2 buwan lang ang binigay sa akin na pagkakataon, para makasama siya. Hindi ko lubos maisip na ganun lang kabilis. Ang sakit isipin na hanggang dito na lang talaga kami. Ngayon na ang araw ng kasal ni Charmaine at Reg. Habang excited si Charmaine sa gaganaping kasalan, ganun din ang nararamdaman ni Darius dahil sa wakas, ay hindi niya naiisipin ang pagbubuntis ni Charmaine. Dahil inakuna ng kanyang kaibigan ang dapat ay sa kanya. A-attend muna ako sa kasal ni Charmaine and Reg, don't worry Aloja kukuhaan ko sila ng picture, para kahit wala ka ay makita mo kung gaano sila kasaya. Nakangising wika ni Darius, habang inaayos nito ang suot niyang necktie. Ipinasawalang bahala na lang ni Aloja ang sinabi nito, dahil deep inside ay wasak na ito. Para sa kanya wala nang dahilan pa para mabuhay. Nang makaalis na si Darius, ay muli na namang tumulo ang luha ni Aloja. Tinatanong niya sa langit kung bakit ganun ito kalupit sa kanya. Anong purpose pa ang mabuhay kung ganito lang din naman ang sasapitin ko? Bakit mo pa ako nilikha kung maghihirap lang din ako ng ganito? Bakit napaka-unfair mo naman sakin Lord? Umiiyak na wika nito habang nakatingala sa kisame. Lumaki ako nang walang ama. Kinuha mo agad sakin si mama, pati si Reg wala na. Bakit puro na lang sakit yung nararanasan ko, pwede bang maging masaya na lang ako? Yung walang lungkot na kapalit. Muling wika nito habang patuloy pa rin sa paghagulhol. Sa di kalayuan ay nagsimula ng kumilos ang rescue ni Aloja. Ilang sandali na lang ay makakalaya na ito sa kamay ni Darius. Habang busy si Charmaine sa kakangiti sa salamin, ay pumasok sa kwarto nito si Reg na nakasuot ng tuxedo na itim. Mas lalo tuloy itong naging gwapo sa kanyang suot. Reg, nauutol na tawag ni Charmaine dito. Bakit parang nakakita ka ng multo? Nakakunot noon na tanong ni Reg dito. Ano kasi, di ba bawal magkita ang groom and bride sa araw ng kasal nila, hanggat hindi itinakda sa tamang oras? Wika nito na para bang kinakabahan. Nandito ako dahil may itatanong ako sayo. Kalmadong tanong ni Reg dito. Ano yun? Bakas sa boses ni Charmaine ang pangamba. Maging ang kamay nito at paa ay nilalamig na sa sobrang kaba. Isang beses ko lang tatanungin sayo ta Charmaine, kaya sana maging honest ka. Isang pagkakataon lang ang pwede kong ibigay sayo. Kalmadong wika ni Reg dito. Sige, ano ba kasi yon? Wika nito habang umiiwas ng tingin sa mata ni Reg. Ako ba talaga ang ama ng batang dinadala mo? Tila nanigas si Charmaine sa kinatatayuan niya, dahil sa naging tanong nito. Ano bang klaseng tanong yan Reg? Malamang oo, bakit ko ipapaako sayo ang bata, kung hindi ako sigurado na ikaw ang ama? Isa pa, ikaw lang ang nakagalaw sakin, nung buwan na yon. Wika nito at madiin na tiningnan si Reg. Mabuti kung ganun, sige na, mag-asikaso ka na dahil ilang minuto na lang ay aalis na tayo. Wika ni Reg dito, bago lisanin ang kwarto. Tila ng lambot ang tuhod ni Charmaine sa nangyari, dahilan para mapaupo ito sa sahig. Oli POV, sasama ako sa ayaw at sa gusto mo. Pagmamatigas na wika ni Veronica. Wala na akong nagawa dahil nakasakay na ito sa loob ng kotse ko. Papunta na kasi kami ngayon sa lugar, kung saan nag-stay si Darius, at confirm na nandun nga si Aloja. Ang tigas talaga ng ulo mo, delikado ka nga doon.
Hindi natin alam kung ilan ang tauhan ni Darius sa resort. Inis na wika ko dito. I can handle myself, you don't need to worry. Wika nito at nag-cross arms pa. Masisiraan talaga ako ng bait, dahil sa katigasan ng ulo niya. Pumunta ka na lang sa venue ng kasal, doon mo kami hintayin. Kalmadong wika ko dito. Ayuko, paano kung may mangyari sa'yo? Sa ayaw at gusto mo sasama ako sa operation mo. Iligtas natin si Alodia ng magkasama, para makapagbakasyon na tayo sa Palawan. Inis na wika nito na parang bata. Napabuntong hininga na lang ako, hindi ako mananalo sa babaeng ta. Sige na, basta ipangako mo sa akin na pagdating natin doon, hindi ka lalabas ng kotse. Hahayaan natin na ang mga pulis na ang kikilos. Wika ko dito at agad naman itong tumango. Habang nasa biyahe kami, kausap ko si Reg sa phone. Gustuhin niya man na sumama sa pag-rescue kay Alodia, pero mas mahalaga yung kasal dahil pupunta doon si Darius. Hindi pwedeng makatakas si Darius, at sa oras na makuha namin si Alodia tapos na ang lahat. Lalabas na ang katotohanan sa likod ng kasamaan ni Darius. Pagdating namin sa resort, naka-ready na ang mga polis at tauhan ni Dad. Veronica, sigaw ko dito nang bigla itong bumaba ng sasakyan. Napasabunot na lang ako sa buhok ko, talagang napakapasaway ng babaeng yun. Bumaba na ako at akmang susundan ito, nang bigla akong pinigilan ni Mr. Ordonio ang head ng security department ni Dad. Don't worry, alam ni Veronica ang ginagawa niya. Nag-training siya sa amin, kaya alam kong kaya niyang protektahan ang sarili niya. Nakangiting wika nito sakin. Hindi ko pa rin maiwasan ang hindi kabahan, babae pa rin si Veronica, at higit sa lahat fiancé ko siya. Hindi ko ata kaya kapag may nangyaring masama sa hard-headed na babaeng yun. Alodia POV. Ilang araw na akong nakakaramdam ng panghihina. 2 linggo na rin kasi akong nakagapos sa kwartong ito. Nakakaligo nga ako, pero nanatiling nakatali ang isang paa ko. Wala din akong ganang kumain, para saan pa ang pagkain kung wala ng dahilan para mabuhay pa. Muli na namang damaloy ang luha ko. Biglang pumasok sa isip ko si Reg. Ngayon na ang araw ng kasal niya, ano kayang itsura niya? Siguro ay mas lalo itong gamwapo. Bigla akong nataranta dahil sa sunod-sunod na tunog na putok. Nagtuloy-tuloy pa ang pagputok ng armas, hanggang sa makarinig ako ng sigawan. Bigla akong nabuhayan, sana ay tama ang kutob ko. Sana sila na ang magliligtas sakin. Alodia, nasan ka? Sigaw ng isang babae. Hindi pamilyar ang boses nito, pero alam kong ito na ang chance ko para makatakas. Nandito ako, sigaw ko, pero mahina ang boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito sapat para marinig niya ako. Muling nakarinig ako ng putok. Mas malapit na ito sa pwesto ko. Alodia, sumagot ka. Nandito ka ba? Boses yun ni Olive, hindi ako pwedeng magkamali. Olive, sigaw ko. Nandito sila para iligtas ako. Muli na namang umagos ang luha sa mga mata ko. Napapikit ako nang biglang may sumipa sa pinto ng kwarto. Ilang beses din itong pinagtangka na sirain ang pinto, bago ito bumukas. Alodia, malakas na sigaw ni Olive sakin. May kasama itong babae, pero hindi malinaw ang mata ko, para makita ito dahil sa luhang humaharang sa mata ko. Bilasan mo na Olive, masama na ang kondisyon ni Alodia. Tumawag na ba kayo ng ambulance? Dinig kong wika ng babaeng kasama niya. Oo, tulungan mo na nga lang ako. Natatarantang wika ni Olive dito. Napangiti ako dahil sa saya. Salamat at niligtas niyo ako. Wika ko at dito ko na naramdaman ang unti-unting pagdilim ng paningin ko. Alodia, wake up! Sigaw ni Olive. Hi, tara na para madala na natin siya sa malapit na hospital. Muling wika ng babae, hanggang sa mawalan na ako ng ulirat. Salamat at ligtas na ako.